guys! Nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng... In the Right Corner. Wow, parang mas magaan na yung ano mo ngayon na dahil ba may Christmas tree na Oo, kasi ngayon? may Pasko feels na. Oo nga. Oo. Dati yung pintuan nyo rito, yung may Christmas tree lang na poster. Balita ko sabi ng asawa mo, malungkot daw po siya kasi nung Pasko daw, yung may nakadikit lang daw sa pinto nila, kaya ngayon ang aga daw ng... Breaking news, kung ano yung nakasabit na yun pa rin yung nakasabit ngayon. Hanggang ngayon. Walang tanggalan. Pero, meron na kayong nakatayo ngayon. Oo, finally, napakiusapan ko din siya. Pero wala naman mga regalo, so... Hindi mo rin masabi. Ay, nako. Kaya nilagay ko yung size ng sapatos ko dito sa baba. Ay, nako. Anyway, bago ko naman na mabola-bola to, dahil kahit ilang ganun ko naman, wala pa rin makukuhang samba shoes dyan sa ilalim ng Christmas tree na yan. Meron naman tayong panibagong topic na sigurado kung lahat makaka-relate, kuya. Kasi lahat naman tayo hindi pinanganak na binata agad o dalaga agad. Dumaan tayo sa pagkabata. And, alam mo yon yung mga buhay mo noon tapos yung buhay mo ngayon. Kaya alam mo, naisip ko lang, kuya, no? Minsan ba, lalo at this point of your life, do alam kong hindi ka pa milyonaryo, pero close. Oy, OA. Grabe naman. Hindi, alam mo yung hindi ka mayaman pero hindi ka hirap. Alam mo yung gano'n. Yun. Naisip mo ba na bumawi sa sarili mo? Bumawi sa sarili? Oo. Lalo't may mga panahon at madaming panahon yun na talagang marami akong gusto na hindi ko makuha. Talaga? Oo. Mabuti na tanong mo, no? Kasi may nabasa ako sa sa X. So, merong isang, hindi ko alam kung millennial siya o Gen Z siya. So, nagkaroon na siya ng trabaho. So, nagkaroon siya ng trabaho. So, ang ginawa niya, yung unang sahod niya, unang sahod niya o naipon niyang sahod, pinambili niya ng maraming laruan. Collectible toys ang binili niya. Pero as in, laruan na laruan. Oo. Tapos sabi niya, parang, hindi ko maalala yung exact parang phrasing nung post. Pero sabi niya, happy yung inner child niya. Kasi, nakabili siya ng mga laruan. Unfortunately, yung mga initial na comments about it, negative. Negative. Kasi sabi nila, parang masyadong consumerista yung idea natin of parang treating ourselves. Kasi parang magiging masaya ka lang ba kapag bumibili ka ng maraming bagay. Then eventually, may mga tao na naka-pick up, nag-viral yung post May mga tao naka-pick up, dinefend yung person saying na, yun yung ikasasaya niya Anong gagawin natin, di ba? Naalala ko lang yun ang tinanong mo kasi very similar yung story ni Guy dun sa story ko and to a good extent story mo. Kasi may mga bagay tayo na hindi natin talaga ma-afford Hindi talaga Like ako, for example, nung bata ako, hilig na hilig kong manood ng mga karera ng Tamiya. Yung mga Let's Go. Let's Go. Tawag nila Let's Go, di ba? Tapos, hindi ko mabili yon. So, ang ginagawa ko, pag naalala mo sa Bagong Silang Elementary School, sa may Unit 1... So, mababang paro lang ng Bagong Silang. Sa Unit 1, meron doon yung parang pipitikin mo yung papel, huhulaan mo yung number. Pag tama yung hula mo sa number... Pag binabad sa tubig. Pag tama yung hula mo, meron kang laruan. Either makakuha ka ng laruan, makakuha ka ng sisiw na may kulay. Meron ako na kompleto ko lahat yun. O kaya pugo. Pugong buhay na pugo. Yun. Tapos meron din akong laruan dati na kung hindi ko alam kung maalala mo to, Gundam. Mga robot na ina-assemble, ang mahal nun Pero hindi ko afford yon. So, parang if I were to parang put myself in the situation of the poster, parang my inner child was deprived of childhood from a play perspective. Ikaw ba? May ganun ka ba? May ganung moments ka ba na nare-realize mo siguro, for example, dati hindi ko naman na-afford to, pero parang may sudden burst of happiness and some burst of reminiscing of the past. Ako nung naririnig ko yung kwento mo, kasi sabi ko nga sa kanya, isa lang tayo ng childhood. Oo, ako kasi baka magkapatid tayo, baka lang naman. Baka, pero parang nagdududa na nga ako minsan kasi parang mas matalino ako. Naalala ko lang, may iba lang tayo. Biniro mo ako one time, hindi ko makakalimutan to. 9 years old, 10 years old yata, papunta tayo ng school. Sabi niya, alam mo, sabi ni Mama, ampon ka. Diyos ko, magtataka pa ba tayo ayoko nga pag pinagkakamal tayo magkapatid. Asar ako, sabi ko, ampon ako, inauna nga ako nilabas ni Mama Oo nga pala. Dapat pala ako yung ampon. And then, nung naririnig kita, ang dami ng sanga-sanga sa isip ko Na, siguro, ako ang naisip ko nung kinikwento mo yun, ang naalala ko lang, una ko lang naalala, hindi kasi ako talaga magamit.
Feeling ko it comes with kung paano kasi tayo pinalaki. Alam mo yun, hindi po kasi kami talaga hindi talaga namin nakukuha lahat. Yung lumaki ka lang, feeling mo, ang hirap-hirap nyo. Kasi hindi pwede, di ba? Pero naalala ko nung bata ko, kuya, ang daydream ko talaga, pag ako nagkatrabaho, lahat ng pagkain sa Jollibee, o-order ko. Naranasan mo ba yun? Yung may Jollibee, baka naman. Wink, wink. Yung alam mo yung feeling na dapat may chicken ako, may spaghetti ako, may burger ako, may fries ako. Yun yung nasa isip ko, tapos minsan sabi ko, tapos tigda 2 burger. Yun yung naiisip ko nun. Tapos, eto naman, ang bigla naman naisip ko, pero hindi na yung galing sa batang-bata eh. Naalala ko kasi nun, unang beses ako nagkaroon ng sapatos sa Green Hills. Yung Vans na Class A, kamukhang-kamukha, authentic, OEM ba? OEM. Pero 650 lang yun. Yung OEM. Talagang iningat-ingatan ko yun. Tapos parang ngayon lang naisip ko lang na nagsasalita ka. Hindi ko alam kung if it's healing your inner child, yung matatawag mo na. Kasi medyo may mga sapatos naman na tayo. Dumating kasi ako sa point na nahilig ako eh. Pero hindi yung collector's item. Hindi. Ako nga, mga factors, pag bumibili ako ng sapatos, kuya, unang-una yung sale. Dapat malaki yung sale. Para pampalubag loob. Pangalawa, pag gustong-gusto ko talaga. For example, nakita ko siya, ay gusto ko siya. Ay, naku, pinag-aawayan nga namin ni Jelly niyan, di ba? Sapatos palagi, di ba? Hindi na kayo maghiwalay eh. Oo, ganon. So parang feeling ko, hindi ko alam kung yun siya. Kung yun ba yung healing your inner child. Pero feeling ko, kung yung category na yun, hindi siguro ako dun sa ay, ano ko to kasi nung araw, hindi ko to kaya, whatever. Siguro yung sa present, na yung nanay ko nagtitiktok, ang lakas. Yung kuya, feeling ko yung kaya mo na kasi. Hindi ako nanggagaling dun sa, hindi ko alam kung ito yung tamang term, yung na-deprive ako ng pagkabata. Kasi ewan ko ikaw, magkaiba po kasi kami, siya kasi nakitaan kita kuya, nung napagkaya, bibili ka nung latest na phone, lalo nung may mga allowance ka. Ako, hindi kasi hindi ko naramdaman yung, ay, kami nung araw, wala kaming ganito eh. Ngayon, pag binibili ko, kasi kaya, kasi gusto. Hindi ka nag-aspire nung bata ka? Hindi. Ang pangarap ko nga lang nun, bike. Feeling ko kasi pag may bike ka, ang yamang. Kaso sabi ni mama, pag babae ka, tapos nag-bike ka, mababaog ka daw. So, hindi ko pinagbabike. Yun. Ako naman, aminado naman ako doon eh. Parang meron akong materialistic dream nung bata ko. Kasi parang, lumaki tayo, ako for example, hindi ko alam kung pares tayo ng environment nung very capable, nung nakakapag-aral pa tayo sa private school noon. Surrounded ako with people na afford makabili ng Lego, afford yung magandang baunan. Tapos dati nung bata ako, sukatan ng pagkabongga sa school kapag maganda pencil case, maganda yung bag, 'di ba? So, kaya nung bata ako, parang every time may bago, parang I feel like motivation ko siya na hindi ko siya kaya ngayon, pero one day babalikan ko tong araw na to. And I feel like yung inner child nakatago lang siya sa akin waiting to be happy again. By the time na ready na ako. Siguro yung isang bagay na I hope to be able to tap your view on kasi hindi ka naman parang very different tayo in this sense kasi hindi ka nagkaroon ng mga materialistic aspirations. Ano sa tingin mo yung value nung pag-heal ng inner child mo? Para coming from an outside perspective kasi sabi ko nga wala kang inner child na kailangang gamutin. Ako nung malaking bagay siya. Ako, naman, ang perspective ko, yung mga friends ko siguro na napapakinggan ko. For example, ito lang, meron akong, kaya panoorin nyo po, hanapin nyo sa YouTube ko, yung collab namin ni Francis. Francis Candy, travel vlogger siya, super friend ko siya. So, nagkaroon kami ng content pick your story. Nabanggit niya yan dahil nung kabataan niya, yun nga, yung sobrang hirap talaga ng buhay, kailangan pa nila magpakilo ng pako para lang may makain siya. So, ngayon, kung kaya niya, kahit nga hindi pa sila ganun kakain daw sila sa masarap na restaurant. Ngayon, yung mami niya, tina-travel niya. Naramdaman ko nung kausap ko siya na yun yung healing niya eh. Kasi yun yung hindi niya nagawa noon. At ako, with all my heart, nire-respeto ko yun kasi sobrang halaga noon. Tulad ng, alam mo yung, di ba sinasabi nga, hindi mo pwedeng i-judge yung tao basta-basta kasi hindi mo naman alam kung ano yung pinagdaanan nila. So feeling ko, kung yung tanong mo malaki ba yung value nun, sobrang laki ng value nun. Kasi halimbawa siya, ang hugot niya, is yung mga kamag-anak nila, hirap na hirap daw sila, kailangan pa nila magpakababa para lang, ninangarap nga siya na maging katulong eh. I mean, hindi ko nila lang napakalaking bagay nun. Siya kasabi niya,
dito naman ako magaling ako maghugas ng pinggan. Tsaka 3,500 yung sahod nun. Pwede na malaki yun. Mabubuhay na kami. Ngayon, Diyos ko, ilang bansa na napuntahan niyo, almost 50 countries. Hindi ko alam paano yung nagawa yun eh. Kasi ginusto niyang gawin. Alam mo yung nilakasan niya talaga yung loob niya. Di ba, kung Diyos ko, pag sinersyo po siya, mahanap niyo siya. Kaya ako, nung siya yung ano ko, malaking bagay siya eh. Lalo pag may bubog ka talaga pagdating dun sa kabataan. Tayo kasi blessed enough. Hindi tayo mayaman, hindi talaga. Pero hindi ko naramdaman eh. Siguro kung meron akong struggles, yung after na like, hindi mo naman sabing childhood mo, yung medyo high school ka na, medyo college ka na, kasi medyo umikot talaga ang buhay nun eh. Pero having heard what you said just now, no, I think meron kang inner child na you've been trying to heal. Talaga ba? Ano yun? And I think maraming sa atin, mga Pilipino in particular, may ganong inner child eh. Oo nga. Yung wanting a better life for their family. Saksi yung bata na yon doon sa hirap. And yung bata na yon gusto niya makalabas sa sitwasyon na yon pero hindi niya magawa. I think, hindi ko sinasabi na hindi ako ganon. Kasi syempre, I also had parang aspirations of one day, parang life will be better. Papapakain natin sila mama sa papa sa labas. Pero ikaw yung brawn and sweat of the effort towards that. So and siguro I will beg to disagree this time na yun yung inner child mo na you've been trying to heal. Siguro ang next question ko now is, having established that, how is that inner child doing currently? Oo nga, no. Parang ang hirap ngayon. Alam mo, sa totoo lang habang iniisip ko, sabi ko, ba't parang wala akong maalalang mga moments na gano'n? Siguro, pero tama ka, nung sinabi mo, hindi ko kasi alam na baka yun pala yung inner child na needs healing eh. Di ba parang ako lately, napipressure ako na ako, dapat pala. Pero naalala ko kasi yung conversation na yung isa kong friend. So nag-open up ako sa kanya on something. Tapos parang nabanggit niya yung inner child, hindi ko kasi iniintindi. Sabi niya, hindi, ano mo yan yung inner child mo na kailangan mo i-heal, kaya ka ganyan. Kaya tuloy ako nagkakaroon ng confusion. Siguro on material things, yung estado sa buhay perspective, hindi ko siya naiisip, pero baka unconsciously lang. Kasi halimbawa ako, talagang sila mama, gusto ko ganito, ganyan, whatever. Pero baka sa ibang aspect, meron. Na hindi ko lang nga din alam. Kasi ako, basta nakalagpas lately, ewan ko, basta nakalagpas. Ikaw, ang gusto kong malaman sa'yo, isa ba siya sa drive mo ngayon talaga sa buhay kung bakit gusto mo pa na, dapat maganda yung buhay ko kasi nung bata kami, ganito yung naranasan namin. Kasi nga, sabi ko nga, on material levels, medyo hindi talaga kami ganon. Hindi kami lumaking yung, sana may ganito, sana may ganyan. Hindi ko alam kung paano ginawa ng mga magulang namin. Pero pag naiisip ko, sabi ko nga, kuya, nagpapasalamat pala ako na gano'n. Alam mo, dati may laruan kami. Comment yung mga nakaka-relate. Yung laruan nyo, nasa loob ng cabinet. Na may salamin. Na parang naka-display lang siya, sususian mo siya kung gusto mo siyang malaro. Dati, no? Yung cabinet natin may disusi. Oo. Na may salamin. Hindi namin naranasan yung computer games, yung mga ganong-ganon. Wala. Parang feeling namin, pag may ganun ka, sobrang yaman mo na. Naalala ko, nanghiram ako sa kapitbahay ng brick game, pero may sarili ka dapat battery. So, nung lumaki ako, ewan ko kung paano ka, nung lumaki ako, parang natuto ako na hindi mainggitin. So, wala ako nung material aspect na gano'n. Yung ngayon siguro, yung present nga lang na, shit, dapat maganda yung buhay ko. Ikaw. Ngayon ba? Ako, siguro I would answer to the affirmative. Ginawa ko sa motivation. Una-una kasi I feel parang as you grow old, naiintindihan mo yung contrast of life eh. Parang nung time na yon, ako personally hindi ako naiinggit sa mga bata. Although I use parang visually, yun yung trigger ng mga desires ko, mga aspirations ko. Pero nung bata ako, naaasar ako na bakit hindi ko makuha? Nakakaasar siya na parang maliit na laruan. Pero ba't hindi ko makuha? Ba't hindi ko mabili? Or bakit sila nakaka-afford sila nung dati yung uso? Dati dati social lang Lemon Square. Lemon Square cupcakes. Oo, yung kinakain mo yung balat. Oo, di ba yung dilaan ko yung balat? Hindi yung kinakayod ko yung balat sa ngipin para maubos lahat. Ako binabubble ko. Diba? Hanggang sa may lasa. Diba? So, naaasar ako. Naaasar ako na bakit hindi ko kaya na magkaroon ng mga ganon. Tapos magkaedad lang kami ng mga peers ko. Anong pinagkaiba namin? Siguro bata pa ako, marami pa akong hindi nauunawaan, no? Pero as time went by, nauunawaan ko na yung contrast. Mahirap noon. And then,
as I grew, naiintindihan ko ano yung mga kaya kong gawin para hindi ko na siya maramdaman ulit. So, pag nararamdaman ko yung feeling na I cannot do things on my own or hindi ko ma-afford yung mga dapat na gusto ko or dapat na mga, essentially, especially mga kailangan ko, ha? So, may mga hindi ko makuha yung mga kailangan ko, nadadrive talaga ako to do something about it, eh. Parang sobrang, especially yung mga early 20s ko, sobrang driven ko as a person na parang I feel like no one can stop me. Na parang put me through walls, babasagin ko yung pader. Hampasin mo ako ng baseball bat, sasaluhin ko, babato ko sa'yo at pabalik. Parang kahit gaano kahirap yung sitwasyon, especially nung college tayo, parang parang yung sobrang headstrong ako na parang wala tong hirap na to. Itatabi ko lang to, ganyan. Pero most importantly, I think, I understood my inner child enough na I don't want to see that inner child in my own child. Na parang, if my child were to go to the same parang era of his own or her own, gusto ko na kapag nag-aspire siya, hindi siya mahirapang kunin yon. I'm not saying na padadaliin ko yung buhay niya by all means. I want my child to understand yung realities of life. Gusto ko maunawaan niya na to get things, you have to work hard for it. Pero at the same time, mga simpleng bagay that will make him or her happy, I should be able to provide that para wala siyang inner child na kailangan gamutin. Potentially, all other aspects, for example, yung marami kasing klase ng inner child. Like for example, yung not being able to get your material things, yung material aspirations. May mga bata na victims of abuse. Yeah. May mga bata na blocked in life because of poverty. All of those things you have to consider. Pero personally for me, ang motivation ko is I want to bridge that gap between the hardship of the past and where I am at now. And I don't want that to happen to my own child. And even if that were to happen to my own child, mauunawaan niya right away kung paano i-address yun. Ang ganda nun. Yung perspective kasi na pinanggagaling mo, which is siguro halos lahat, no? Yun yung nakikita nila, lalo kung may pamilya na sila. Yung kung ano yung naranasan ko, hindi niya dapat maranasan. Di ba parang pag na-surpass mo na kasi yung everything na pinagdaanan mo sa buhay mo, yung next level mo na which is yung sarili mong family. Ako nga sabi ko, two things sabi nagsasalita kang na-realize ko. Una, everything in life is parang pace lang siya lahat. Halimbawa, katulad ng sabi ko sa'yo, di ba yung sabi ko nun, isang beses na ako nagkaroon ng sapatos. Pero hindi kasi ako nung bata, parang, halimbawa, yung kinento ko nga sa'yo, sapatos. Ano na ako nun mga early 20s na ako nun Isipin nyo, early 20s, di pa ako nakaka-afford. Kasi parang feeling ko ang mahal-mahal. Tapos isang beses na ako nagkaroon, galing pang Green Hills, sobrang saya ko. Tapos doon ako nag-i-imagine na, yung imagination ko pa doon naka-base. Na bibili ako ng itong kulay na to, itong kulay. Tapos naalala ko, 650 lang siya. Tapos, yun yung pace na yun. Tapos dumating ako sa medyo naka-LL, alam mo yun, yung LL. Luwag-luwag, ganun. Ilalang sapatos. Ang tanda ko na for na to not appreciate that. Oo. Akala ko, yun yung magiging happiness mo pag meron ka na nung life. Pero pag tumatanda ka pala, kuya, pag sinubukan na ng buhay, totoo pala yung sinasabi nila na hindi yung material things yung magpapasay. Ngayon, ang longing mo na lang, peace of mind. Yung hindi ka, dati mangangarap ko pa na dapat maging milyonarya ako, may bahay, may kotse. Pero with everything na nangyari sa paligid, ang hilingin mo na lang pala yung healthy, yung buo yung pamilya mo. Basta wala kang utang, basta may bubong ka na walang tumutulo. Okay na sa'yo yun. Parang alam mo yun, ipaparana sa'yo lahat. Tapos doon ka may matututunan, ay hindi pa pala to yung happiness. Tapos para kang nagbabacktrack na, buti pala pinagdaanan ko yun. Kasi kung hindi ko pinagdaanan yun, baka ganito ako. For example, may mga kakilala ko na parang nahihirapan sila, pag ngayong nahihirapan na sila, nasi-shake sila ng buhay. Paano ko, ganyan-ganyan. So parang ako, o yung iba din siguro, dahil galing naman tayo sa hirap, pag meron, ay thank you po, bonus. Pero ibalik mo kami dito, kaya namin. Kasi diyan kami galing. Then second, yung doon sa base mo na, di ba kay Dawson o kay Candice na ayaw mo yung mga anak niya po na napaka-cute. Kaya ka nagpupursige kasi ayaw mong ma-heal silang inner child, di ba? Ako ang naiisip ko nun, siguro yung inner child na, yung gusto kong i-heal, is yung sa parents, lalo kay mama, parang nagpe-play sa akin na siguro kaya ako ganito sa kanya. Naalala ko kasi yung mga panahon na, yung ipapafeel sa'yo na wala kayo, walang-wala. Pero, pag field trip, siya ila sa dulo, isasama ka pala. Oo. Yung nagbabadminton ako, bibili, parang ang mahal na sa akin yung 400 na Quezon na laketa. Naaalala ko sa memory ko, pupunta kami dun sa may Nova Liches, Nova Mall. Nova Mall. Dun sa tabi yung bilihan.
Naaalala ko siya sa puso ko, kaya ngayon sabi ko, ang pangarap ko talaga, darating ang araw na pagbibili si mama, hindi na siya titingin sa presyo. Basta gusto mo, bilhin mo. Feeling ko yun, tapos parang tama kay baka unconsciously, yun yung kailangan ko ihil sa sarili ko. Kaya parang, feeling ko ngayon because of this topic, tapos yun dun nga sa nabasa mo sa ex, mabalik tayo dun. Yung, yung masasabi mo kung may mga taong ganun? Ako feeling ko, hayaan mo sila. Mind your own business. Kung hindi, for me kung hindi naman naaapakan yung pagkatao mo, di hayaan mo sila. Di ba may saying nga nababasa ko sa Facebook, pag-inggit, pikit? Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Ang sad lang, for example, that person, sarili-sarili naman po tayo ng opinion, no? Halimbawa ito, ikaw yun, tas nakita bumili ka ng ganyan, regardless of your reason. Kunwari kahit hindi mo alam, kahit hindi na hinihil mo yung inner child mo, bakit ba? Ba't ba kayo gigil na gigil sa kanya? Pera niya ba yun? Pera niyo ba yun na pinambili o whatever? Kung yun yung happiness niya, doon niya nakukuha yung happiness niya, di ba? Di ikaw, doon ka sa happiness mo, kung gusto mong magsulse, mag-cross-stitch, pwede.